Hello, what's up guys? For today's video ay i-share ko sa inyo guys kung paano inaayos ang ganitong printer guys, yung DCP-L2-540 na printer na Brother brand siya guys. Ayan, Brother. DCP-L2-540 Brother na printer. So ang issue nito guys ay ang lumalabas dito sa kanyang display ay unable to print 02. So yun guys ay ituro ko o i-share ko sa inyo kung paano siya ayusin at kung saan ano naging dahilan kung bakit lumalabas yung unable to print 02. Yun guys ay ituturo ko sa inyo guys. Pero bago ko simulan yung video tutorial ay kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay don't forget to subscribe, like, shares and comment and click the notification bell para updated kayo kapag meron akong mga kagaya itong video tutorial na i-upload guys. So yan, balik tayo sa aking i-share na video guys. So sa ganitong case guys na yung issue niya ay unable to print 02 ay maraming dahilan yun guys. So ikwento ko muna guys yung nagiging dahilan niya. Unang dahilan niya guys kaya siya lumalabas ay yung hindi umiikot yung motor or motor is not working. So kapag hindi umiikot yung motor, automatic na lalabas yung unable to print 02. So yan ang isa sa mga nagiging dahilan, yung hindi umiikot yung motor, may diferensya yung motor, sira yung motor, or pangalawa lost contact yung wiring ng kanyang main motor. Yun guys, kapag lost contact yung wiring ng main motor ay hindi iikot yung motor, tapos yung pangatlo ay sira yung kanyang pinaka main board. So, kapag sira ang main board guys, hindi rin iikot yung motor kasi doon naka-connect yung main motor sa main board. Pangapat ay kapag ang kanyang power supply ay may defective na rin ang power supply, may sira na. So mayroong parts ng power supply na may sira, lalong-lalo na sa mga kanyang transformer kasi maraming transformer ang power supply na yung nagre-regulate ng kuryente, pinapababa o pinapa-step down yung kuryente papunta sa pinaka main board ng motor para yung kuryente na magpapaikot sa motor ay yun lang kung ilang voltahe yung kanyang kuryente na kinoconsume ng kanyang main motor. So kapag may difference yung power supply, hindi i-under yung motor. So yun guys, ang dahilan ng kanyang sira ay motor mismo, may defective yung main motor, connection ng main motor, yung wiring niya ay defective, siyempre hindi ikot yung motor. Pangatlo, yung kanyang main board, pag sira yung main board, lalabas din yung unable to print 02 kapag sira yung main board. Pangapat ay yung kanyang power supply, yung power supply ay siya yung nag-supply ng kuryente sa main board. So pag mababa yung sinusupply na kuryente ng power supply, hindi niya kayang paganahin yung kanyang main motor, kaya yun ay isa rin na dahilan kaya lumalabas yung unable to print 02. So yun guys ay ipapakita ko ngayon kung anong dapat natin gawin kapag lumabas yung ganung issue niya na unable to print 02. So yun guys, simulan natin na gawin itong ito. Yun guys, ito yung aking printer namin, nasira na guys. Yun ang lumalabas dito guys, ito guys. So i-unplug, plug in muna natin at ipapakita natin ano yung kanyang dahilan. Ayun siya guys. So ang lumalabas dyan ay yung hindi makita yung yun print unable 02. Yan ang kanyang problem ng machine ito guys.
itong machine na DCP-L2540 brother machine, printer. Yan ang sira niya. So ngayon papakita ko guys kung paano siya ayusin. Yan, iayos natin yung ating camera. Ngayon guys, para malaman natin at makita kung saan yung kanyang issue, dito yan guys, bubuksan natin. Tatanggalin natin itong takip dito. Tatanggalin natin yung kanyang tray. Ayan. Tapos dito sila sa loob na to. Pagtanggal yung guys, yung guys. Dito natin tatanggalin. Tanggalin mo natin yung kanyang side cover. Kanyang side cover. Tanggalin ang kanyang side cover. Ayan guys. Ang motor niya ay dito sa loob na to. Diyan sa loob. So bago mo ngayon tanggal, kailangan baklasin mo ito. Itong ano na to. So kapag di ka ba ganong marunong guys, ang diskarte dyan, pipicturan mo muna siya o bibidyohan para kung makalimutan mo man, meron kang titingnan kung paano mo siya, kung makalimutan mo siya saan i-connect mga yan, meron kang pagagayahan, picture or bibidyohan mo. So tatanggalin ito guys, yung mga ano na yan dyan sa loob. Pero bago tayo mag-proceed sa mga ibang phase na guys, ay ito kasi yung linya ng motor. So ang gagawin natin ay ito lang naman yan ang gawin natin ay tatanggalin natin ito, tingnan natin, i-check natin baka yun ang ito lang ang may problema. So dito naman tayo sa basic na ano niya, ay ayusin ito, hugutin lang yan guys. Tapos i-check mo itong dulo kasi minsan yan may natatanggal na dito banda, yung ano niya na to, yung pinaka terminal na to, baka yung iba kasi minsan yan putol kaya wala nang contact ng sa motor. Pero ito okay naman siya, wala naman siyang sira. Pero minsan lilinisin mo lang yan, baka may mga dumi na nakakalang kaya walang connection yung kanyang motor. So okay naman siya, wala naman siyang problema. So ibalik natin, baka nag-lost lang. Tapos i-plug in natin ulit. Tapos tingnan natin baka dito lang yung ano niya, problema. Yan. Yung motor niya, yan ang kanyang linya. Tapos ito naman yung pinaka main board. So pag may problema itong main board niya to guys, lalo na yung mga IC na yan, wala na yan, hindi nagagana ang motor niyan. Kasi hindi niya na kayang, wala nang ano yan, hindi na mag-work yung ano yan board kapag kahit isang piyesa lang dyan ang masira, lalo na itong mga IC na to. So testing natin guys, i-plug in natin ulit. Kapag nag-aayos tayo, kailangan tanggalin natin yung saksakan nung natin i-plug it. Yan natin, i-unplug natin, saka natin i-plug in kapag i-testing natin. Ayan. Ipakita ko ulit guys, so sinalpak ko lang ulit yung ano. So ipapakita natin kung anong mangyari. So ayan guys, naka-plug in na yan. So ganun pa rin ang lumalabas guys, print unable 02. So hindi doon sa linya ng motor ang diferensya. So tingnan natin ngayon yung motor, i-backlasin natin ngayon guys. So babaklas tayo ngayon dyan. Ano magiging ano ngayon, kailangan maano ko lang dyan guys, matyaga. Saka hindi ka pwedeng mainipin at yung yan, sa pagtanggal yun guys ay ganito. Ganito siya, nakikita ba dyan guys? Tanggalin natin itong tatlo na to. Yan, itong tawag dyan ay ribbon wire.
Yan. Tanggalin natin yung ribbon wire. Ito yung sa motor, tapos ito naman yung sa kanyang laser. Sa laser ito, ganyan na to. Yan, ito may yung tornilyo. Tingnan natin yung tornilyo, guys. Ito yung tornilyo niya. Isa. Yung mga ano yun dyan, mga gear, maraming gear dyan. Isa pa pala guys, kapag yung mga gear nya ay may mga sira na, hindi rin yan lalabas din dyan yung ano, print unable 02 yung mga gear nya. Yan. So, tanggalin natin yan. Daming ano dyan. Nalaglaga na sila. So, dapat yan guys, kabisado mo yan. So, tayo, alam naman natin na yan. Kung paano. Ito yung pinaka main motor niya guys. So, may sinasabi ko na main motor. Yung nagdadrive dito sa mga gear para umandar yan. Yan. Umiikot naman siya pero hindi nga siya umandar. So, ang gagawin ko dito guys ay meron pa kami isang makina doon na may motor din. So, babaklasin ko muna yon at ipapalit ko dito. Palitan natin. Testing natin kung itong motor, kasi goods naman yung ipapalit natin na yun eh. So, ititesting natin ito kung gagana siya. Ngayon ay tatanggalin ko. Tatanggalin ko yung ano doon sa kabila. Sa isang makina namin na sira din, pero hindi, ang sira nun ay yung kanyang power supply. So, ito yung isang makina namin. Pero goods pa naman ang kanyang motor. So, hiramin muna natin, testing natin. Kung gumana siya, yun ang ilalagay natin para mapakinabangan yung makina na yun. Yan. Tanggalin natin yung motor dito guys. Ang tawag doon sa ginagawa ko ito guys ay actual test, kasi di naman ako marunong mag test ng mga ano nito eh. Kasi yung experience lang ito guys, yung ginagawa ko na ito. Experience lang ito sa tagal naman kami ay ito yung aming hanap buhay. Experience ko lang naman ito, yung paggawa na ito, yung pag-aayos nito. So bawat may issue kasi ng makina namin, pag masira, hindi na namin pagawaan, ano ko na lang, pinag-aaralan ko na lang. So, ito guys yung motor. So, ito ang kukunin natin ngayon. Ito yung ilagay ko dun sa isang ginagawa ko, kasi ito, ano na talaga ito guys, katay-katay na ito kasi yung mga gear na itong iba, pinangkuha na, pinanglagay dun sa ibang makina namin na sira. So, ito yung mamaya ko balik yan. So, ito siya guys. Balik tayo dun. Isa.
Kapakita ko talaga yun guys kung paano ito ginagawa. Balik tayo dyan. So wala akong cameraman kasi guys. Wala tayong cameraman. Yan. Yung kanina guys na may sira ito. Ito naman yung kinuha ko doon sa isang makina. So ito yung ilalagay natin yan dyan. Ganahin natin. Balik natin sa dyan. Ibabalik natin. Papalitan. So kapag ganyang posisyon na yan guys, ganyang posisyon, mahirap magbalik ng mga gear na yan kasi kailangan kapag ibabalik natin yan guys ay nakapaibabaw sa upper part ito para hindi mahirap ikabit. Sige, ito na ngayon guys. Lipat pa rin yung camera para makita siya. Wala kasi akong cameraman guys. So adjust natin yung ating ano. Yan. Ganyan siya guys. Kailangan nakapaibabaw ito. Kapag ibabalik natin yung mga itong mga gear na to guys, pati motor, mahirap natin ibalik yan kapag naka side view siya. Kailangan nakapaibabaw para hindi tayo mahirapan magbalik. So ngayon guys, kung ano yung huli mong tinanggal dyan, siya yung pinakauna mong ibabalik. Sa madalit sabi ay first part to be removed, last part to be returned. Ibig sabihin guys, yung una mong tinanggal, pinakahuli mo rin siyang ibabalik para hindi ka maliligaw. Medyo madilim guys, so lagay tayo ng ilaw kasi medyo madilim. So ayan, ito na yung motor kanina na pinalit natin. So kapag di makabisado yan, mahirap niyan magbalik kapag hindi natin alam yan. So ako guys, hindi ko kabisado ko yan lahat ng kahit baklasin yan. Alam ko yan kung saan banda balik ang bawat isa ng ano na yan, bawat isa ng mga gear na yan. Dahil sa dekada na kasi namin hanap buhay ito guys, so lahat na lang ng pagtitipid ay ginagawa namin para hindi na kami magbayad sa mga mekaniko. So napag-aralan ko lang yan bawat may issue yung hanggang nung huli naging ko na rin siya natutunan. Ibalik natin siya guys, ibabalik. Kailangan hindi na masyadong dyan guys, mainitin. Kailangan lang kailangan sakto-sakto guys yung ilagay. Kapag hindi siya nagaya nito lumabas, ibig sabihin hindi natanggal. So kailangan ibalik mo yun ng ayos. Hindi pwedeng ibalik mo hindi sakto kasi pag umikot yan
gear yan. Natanggal yung pinakaihi niya. Yan, ganun naman yan. So lagyan ko nga ito ng mighty band para hindi mag tanggal. Yan, balik natin siya ulit para magandang galawan. Yan, ganyan. Yan, sakto na yan. Kapag nakastayo kasi yan bago i-salpak mo, mahihirapan ka magbalik ng mga gear na yan. So paraan ko pag binabalik yan, ganito siya, nakaibabaw. Testing natin muna guys kung gagana na siya. So palagay ko sana gagana na siya para hindi na ako mahirapan. Napaayos ko ng misis ko guys kasi itong makina ito ginagamit namin ito sa pwesto. So yung naging problema kaya inuwi muna namin ngayon. Sinamantala ko ngayon na kuha ng video habang ito inaayos ko. Sana maging tira ito lang yung motor na pinalitan ko para hindi na ako palit pa ng iba, kalkal pa ng iba kasi baka kapag ito ang sira kakahoy ako ulit dun sa isang makina namin, kahuyin ko lang dun bago ilipat dyan. Sana motor lang mga sira, hindi yung board. Kasi pag board guys, hindi kasi na ano yun hindi na repair to wala man akong pang repair na yun, hindi ako marunong na yun ang alam ko lang yung palit-palitan lang siya. Yan, balik natin siya. Sigurado natin nakaano yung dulo guys kasi minsan may nakaano dyan. Ganyan. Dandahan lang magbalik. Yan. Ribbon wire tawag ito guys. Nakasalpak na sa guys. So ngayon ay testing natin. Testing natin siya kung gagana na talaga. So i-pause ko muna yung camera. Guys, ay balik natin yung kanyang huwag na lang kaya muna ibalik. Testing na lang muna natin. Testing na natin baka na ibalik kapag sure na natin na ayos na. Hindi pa na tayo sure kung ayos na siya Testing na natin. Testing. Testing. Drum kit assembly. Drum kit. Yung kanya tray. Paper tray. So i-plug in natin guys. Plug in. Testing natin kung sana gumana na siya.
Pero parang yan guys, umandar na siya. So yan, umandar na siya. Sana mag ano na, goods na para di na ako magawa ng marami pa. Pero yun lang talaga ang kadalasan nagiging sira niyan. So ayun, ano kalabas, ayos na siya guys. Oh, okay na, yun nga lang talagang problema yung motor. Yun, stock copies na kagad siya. Oh, kung sira yan, ang nalabas dyan ay print unable 02, ay ayan, stock copies na siya. So testing natin, pakopyahin. Kung tayo test natin ang ano, printer, print option, test print natin guys. Pakopyahin natin kung gagana siya. Nag-print siya, ayos na siya guys. Hindi na siya, yun na ang sira, yung motor. Buti lang yung motor may pangpalit tayo. So ayan na, gumagana na siya. Pumukop yan, kalinap. Kaya lang yung drum kasi ito luma, kaya medyo may blood sa gilid. So ang importante, napagana natin. Kasi yung kanina nagalabas, print unable 02, hindi natin hindi natin magagamit yun. Kasi yun talaga ang sira na yung motor niya na yun. May diferensya yung motor niya guys. So ganun lang guys, kadali magawa. Kanya lang siya kabilis na gawin. Palit lang yung motor. So ayos na siya guys. So yun guys, naayos na natin yung sira ng makina na ito. At yun nga lang yung naging sira niya, yung kanyang main motor. So sana ay meron kayong natutunan sa video na ginawa ko guys. At naayos na natin, kaya ibalik na natin mamaya ito sa shop namin at para magamit. Kasi yung may ginagamit naman kami doon, kailangan mabagal. Yung ano lang yun, yung printer na colored. So ito kasi black and white na powder siya. Ayan, kopya natin ulit. Kopya ulit. Okay na siya guys, goods na siya. Hindi na siya yung kagaya kanina na print unable 02. So yun guys, naayos ko na yung sira na DCP 8540 brother na machine. So ngayon ay idali ko na siya mamaya doon sa shop namin para magamit na siya ulit. So yun nga pala guys, sa mga gustong magpa-xerox, print, laminate, bookbind, ringbind, ay ang aming shop guys ay matagpuan sa Quirino Street, Barangay 1, Poblacion, San Jose Occidental, Mindoro, malapit sa OMNC main campus. Malapit lang yun guys sa Veterans Bank, San Jose Occidental, Mindoro branch. So yun guys, thanks for watching and see you next vlog. Thank you guys.